O, sige, sige. O, nandiyan yung basbas sa'yo. Pwede kong ano, para hindi naman sure yung pag nila sa Yung, yung, mga gamit nila. ay, kung ano, nasa inyo yan. Dahil gusto mo mapasok, pinatanggihan din kasi. O, kailangan ay nasa kanilang desisyon yan, hindi sa iyo. Kung buhan nila, dahil sa kanya ang kaligtasan sa sarili nila, hindi ikaw. Pwede ko silang sabihan na gano'n naman. O siyempre, kung gusto nila dahil mayroon sila gabay, kailangan yun ang ngayon ng pananggahan natin at lahat ng mga pinili ang binigyan ng Diyos. Dapat buhay na dahil marami ng masamang espiritu ngayon sasalib sa mga tao. Ang dala-dala niya sakit at silang sasanib, lagnat, ubo, yung puso mo, dibdib mo, iipitin nila yan, di ba hindi kayo makahinga. Yun sinabi siyang espiritu pumasok sa anak mo. Ang sabi niya maraming mamamatay, di ba? Puso kailangan natin ay pray to God. Balik loob kung ano man ang binigay sa iyo ay huwag natin sayangin habang nandito tayo sa lupa. Gawin mo ang dapat mo gawin. Alam mo yun. Matagal na kita kasama, alam mo na ang dapat mo. Ang patakaran ng spiritual. Yes. Mabuhay ka. Bantayan mo na lang sila. Okay. Salamat din. Okay. Pulso, sabi na nga sa akin ngayon, ito na ang simula. Tubig, liblur. Puso, ang pinapili sa akin kanina, usapan na, ito, ang kulay ko sana, pakpak lahat. Ito, design ito, pakpak. Dalawa yan, ang turo ito. Sabi ko, bakit? Ito, tubig ito. Tubig ito. Ibig sabihin, maraming direct. Kung pwede ito, vulkan ito. Nakasimbolo sa atin, ano? Ha? Vulkan sa tubig, ano? Kung nagpuyat kayo yung isang gabi, yung ganda, may misay, yung dalawang akyat baba sa langit, magkapatid, isang kagawan. Taga-Uldaneta sila. Rosales ah. Rosales. Rosales. Galing sila sa Bulacan. Tapos, pagod na sila gabi na, pinatuloy sila ng ama. Yun ang regalo nila sa akin. At pinatutuon niya para gift nila sa akin. Nagpapatawag sa totoo sila para sa akin. Diba, mami? Matagal ng alas 10 pa din yung araw. Kwentuhan lahat. Ang sabi niya, hindi daw magsalita. Sino gusto magsalita? Sino takinig? Ikaw mo. Ano po? Pinulot mo dito. Yung mata. Tuloy mo. Yung sinabi niya po patungkol kay Ama, sabi niya, si Kuya Idin, sabi niya, basbas yan ng langit, binasbasan yan ng Diyos sa mga nandito, sabi niya. Kaya siya, sabi niya, may kapahintulutan siya doon, sabi niya. Kaya kayo, kung kayo'y nagdarasal, sabi niya, dadaan kayo muna sa Kanya bago kayo makakarating sa taas. Bago kayo makakarating ng Ama. Sabi niya, nasa Kanya rin ang kapahintulutan kung papahintulutan niya yung kahilingan nyo o hindi. Sabi niya. Dahil siya yung binasbasan na. Kahit anong gawin niya dito sa lupa, sabi niya, wala tayong magagawa niyan dahil binasbasan yan ng Diyos. Sabi niya, pinili yan, itinakdayan ng Diyos. Sabi nila patungkol kay Ama. Kaya pumunta kami rito para dadalhin namin yung mensahe na para sa Kanya, para kay Kuya Idin. Sabi niya. Kami galing pa kami sa Bulacan, pero pinapunta kami dito ng Ama dahil sa Kanyang kaarawan. Wala kaming dalang regalo, kundi yung mensahe na binigay sa amin ng Diyos para sa Kanya. Kaya kayo nandito sa tabi ni Ama, ni Kuya Idin, sabi niya, mapalad kayo mga nandito.
Basta huwag kayong bibitaw. Huwag kayong magtampo sa kanya. Huwag kayong magdamdam. Sabi niya. Dahil di nyo alam kung sino siya, sabi niya. Dahil kilala namin siya kung sino si Kuya Aydin. Kaya kayo nandito, sabi niya, kailangan magtagumpay kayo. Dahil pagdating ng oras kapag nagtagumpay kayo, ibabibigay niya sa inyo yung gantimpala. Yun po yung sinabi niya yung mga kasama rito na yan. At pagdating din ng oras, sabi niya, kasi ang tunay niyang anyo ni Kuya Aydin, hindi yan yung nakikita nyo ngayon. Sabi niya, kundi ang anyo niyan, yun yung wangis ng Diyos Ama. Sabi niya, mababago na yung anyo niya. Ang magagawa ng Ama sa taas, sabi niya, kapag nasa kanya na yung wangis, yun rin yung magagawa ni Kuya Aydin dito sa lupa. Bawat salita niya, mangyayari lahat. Sabi niya, lahat ng masasama, pagdating ng oras, mawawala na sila sa bawat salita niya. May kapangyarihan na. Sabi ko. Dahil si Kuya Aydin, sabi niya, iaakyat yan sa taas. At hindi siya muna makikita ng mga tao. Pagbalik niya, makikita na siya ng buong mundo. Sabi. Yun yung sinabi po niya patungkol kay Ama. Kung sino siya talaga. At sinabi niya na, nandito kayo, sabi niya, huwag kayong bibitaw. At pagdating ng oras, sabi niya, pagbalik niya yan, ibibigyan niya kayo ng katungkulan kung saan niya kayo ilalagay. At kayo rin naman, mag-uutos na lang kayo sa mga tao kung ano yung dapat nilang gawin. Yun po yung sinabi po. Kaya mo. Kaya sa atin bawat bagay dito, sabi niya, kaya magtagumpay tayo kung ano ang bawat bagay dito sa atin. At huwag tayong bibitaw at huwag tayong magdamdam. Kaya mo. Ibang mga mensahe nila kasi ayaw na nilang nilantad bawat bagay. Hindi na binabanggit ang mga tunay nilang pinaparating. Kaya nasa atin din ang pasya. Kung paano rin tayo maniniwala kay Ama. Paano tayo kakapit. Sabi niya, dahil bawat panalangin natin, kailangan dadaan muna tayo kay Ama. At nasa atin na yun kung paano tayo magdarasal. Yun lamang po. Maraming salamat. Yun ang sabi niya, masarap maganda ang regalo sa iyo ng Ama. At nagpatotoo kami dito. Dahil kahit malayo kayo kami, hindi kami makatanggi dahil yun ang binigay sa amin niya. Wala kami kapangyarihan kung hindi ang mensahe lang ang dala-dala namin para kang Kuya Aydin. Hindi kami nagkagamot. Wala kami kapangyarihan ng power at tinagda. Ang kami akit baba. Ang dala-dala namin ang mensahe. Kami dalawang kapatid. Noon pa gano'n. Yung ganito niya is Jesus Christ. Yung sabi niya, Jesus Christ ay brother mukha niya. Parang mawan. Hindi ba yung ba, gano'n din ang ganito niya. Ganito ko sa ito. Ganito ang mukha niya. O ngayon, yung ganito niya, yun din. At tingnan mo niya, ang lahat ng mga bagay, yung mga sinabi ko, at inulit lang. Ibang tao na ang magsasabi. Sabi na naman, tandaan niyo mga anak, huwag kayo mabawas, magtatag kayo, di nyo alam yung pinawasan ninyo. Siya pala ang tunay nyo tagaligtas. Hindi nyo makikilala kung sino siya. Hindi pa natin sinasabi sa Biblia, hanapin mo ang aking mukha. Maraming paraan ng Diyos kung paano nakasalimuha siya sa tao. Hindi wala nakakilala sa kanya. Hanggang pag-akit niya, hindi wala nakakalaw sa kanya. Yung pagbalik niya, ang siya na makikilala sa mundo. Yan, pangalan ni Jesus. Dahil pag-akit niya yun, papasok na yung banal na Espiritu ng Diyos. Pagpasok ng bababa niya, kasama na yung ibuli kong anghel na tutulog na. Dahil magsisimula na ang maglilitis na. Yun ang sabi niya, kawawa ang mga tao ang hindi kumakapit sa kanya. Dahil bawat salita niya, yun ang parusa sa mga tao. Maging katahimikan ng lahat. Banal ang kanyang salita. Ano man sa langit man at sa lupa. Yun din noon ang kasamahan ko, ang sinabi ni na mangyayari pagdating ng oras, maraming iyak.
Maraming iiyak, ilan lang ang natutuwa. Sabi niya. Dahil ang sabi naman, lahat ng bagay sa huli ang pagsisisi. Wala na ang sa una. So lahat natin ang ginagawa natin, kapalad tayo dito. Iba ang tao. May katupusan kagawad siya, may katupusan siya. Hindi siya naiyak ng salita. Yung binigay siya ng kasumbo, patotoo at nilentag niya. Maniwala ba kayo? Maniwala kung hindi pa tayo patante. Ilantad ko ang binigay ng mensahe namin. Ayaw ko rin mapaparusa, sabi niya. Dahil mahirap paparusa ng Diyos. Kung ako ay walang kapangyarihan magkamot. At ang daladala ko lang ang mensahe binigay sa akin ng Diyos. Hindi ako nagagamot. Akit baba ako, bata pa ako, sabi niya, ay yung mensahe, yung kaarawan ni Eden, yun lang ang dala ko ang regalo, yung mensahe patungo sa kanya. Ang sabi niya, kung ano man ang kailangan mo, Kuya Eden, magpatotoo, kami magpatotoo dalawa, magkapatid, magtungkol para sa iyo. Dahil huwag natin baliwalain dahil pagdating ng oras. Malapit ka na, Kuya Eden, aakyat. Ano ang ugali mo ngayon? Pagbalik mo, iba na ugali mo. Stricto ka na. Sa tama, wala na ang mali. Dahil maglilitis na ang dapat maglilitis. O kailangan natin magpatotoo na tayo bawat ang ugali natin kung ano man hindi magandang at asal alisin na. Baka yun din ang magpapahamak sa inyo sa ugali nyo na hindi magandang asal. Walang magawa kahit sino mang magtanggido pag oras na pabilis na. Wala na kang masasabi, wala nang tanong, wala nang sagot. Ang sabi ng Ama, kung ano man ang pagbabago, hanggang gusto mo, hanggang kaisipan mo, makikita ko, ako na, hindi ka na pwede magsalita. Bawat kita ko at ako ang pwede palis o hindi. Walang tanong-tanong na yan. Kasi ipakita nyo ang tunay nyo ugali. Dahil pag oras na yun ay malapit na. Sa kanila, oras na. Dahil sa kanila walang gabi. Walang araw. Araw lang, walang gabi. Also, kailangan natin dito kapalad ang hindi bibitaw. Hindi ako nagpatotoo, sila ang nagpatotoo. Isa, dalawa, ang yun ang katibayan ng lahat. Hindi na kahit hindi na marami, isa, dalawa, at sila, pusang loob nila nagpatotoo. Dahil takot sila ay paparusahan sila ng Diyos. Pero sabi ko sa mga spiritual, minsan, kung kayo ay binigyan ng kapangyarihan at magpaliwanag sa mga tao, kailangan at ilabas nyo na. Dahil mahirap ang espiritu ay magtampo. Ang karamihan sabi niya, hindi pa oras, hindi pa panahon, kailan pa tayo magsimula, namatay-matay na ang mga kasamaan natin, hanggang sa mga tumanda na, hanggang kailan nito, naubos na tayo dahil hindi tayo nagsimula. Dahil kailangan natin magsimula. Dahil ang pagsisimula natin ay ito na. Dahil nandito na mga sakuna. Nandito na ang lahat ng mga sakit. Paano kayo magkakaisa, magkita-kita kung hindi natin nilantad ang bawat isa sa atin. Kailangan. Dahil ang karamihan dyan, hindi pang panahon. Tignan mo, ang sabi niya hindi pa panahon. Ilan na mga kasamahan nila ay nalagas na. Ay nawala na. Marami. Dahil hindi pa panahon. Hanggang wala rin ang panahon darating ang mensahe kung hindi mo nilantad ang binigay sa iyo. Yung panahon yung sinabi niya, yung panahon binigay sa iyo, hindi mo ilantad. Hindi pa panahon. Panahon na yun, binigay na sa iyo. Kailangan mo na ilantad. Dahil umiral ang pangtao mo, iniral ang iya mo, iniral mo ang takot mo. At natatakot ka na mapahamak ka. Walang mapapahamak kung ang Diyos ang siya nag-utos sa iyo.
Por eso kailangan natin ang lahat ay magkakaisa. Dahil ang magkakaisa tayo, dahil lahat ng mga espiritual, kung nagkakaisa tayo, dahil simulahin na, dito na ang makikita niya, magtulong-tulungan tayo, magbigay tayo ng mga bawat liwanag ang bawat isa, pagdugtong-dugtongin natin yan para tayo ay maging tagumpay. Huwag natin sabihin, hindi pa oras. Oras na talaga para darating na pagdating ng pinuno natin at siya itatanong sa atin, hindi pa kayo kumilos. Lahat kayo, lahat kanya-kanya kayo binigyan ko. Kapangyarihan, kanya-kanya karunungan. Bakit hindi kayo nagsama-sama? Anong iniral ninyo? Pang sarili ninyo lamang. Dahil hindi kayo marunong makaintindi, binigay ko sa inyo ang karapatan magpaliwanag sa mga tao walang alam. Dahil natatakot kayo, ayaw nyo mapapahamak ang sarili nyo, ayaw nyo mapahiya, sayang ang binigay sa inyo ng may kapal ang mensahe at para ipaliwanag sa mga kasamahan kung paano kayo magsama-sama, magkita-kita. Dapat ilantad na kayo para kilala na tayo lahat. Kung ang mga tao din, ahad lang, hindi pa oras, hindi yan ang kasama mo. Ibang kasama mo, ang kasama mo, yung nakaintindi sa iyo. Hindi yung sinabi niya, hindi pa oras, hindi siya ang kasama mo. Ang kasama mo, nakaintindi sa iyo, magkita-kita na kayo. Ay ngayon nangunguntra sa inyo, hindi sila ang kasama mo. Ang kasama mo ay yung nakakilala at nakakaalam sa iyo. Kaparahan ninyo, siya at ikaw at siya at iisa. Kung sino mang kukontra dyan, hindi yan ang kasama natin. Iba ang kanilang grupo, iba ang ating grupo. Ang grupo natin ay pag-ibig. Ang grupo natin magkakaisa. Huwag sabihin, hindi pa oras. Oras na. Kailan pa magkita-kita kung hindi lantad yan? Paano natin sa layo ng lugar? Kung hindi tayo makikilala, hindi natin makita, paano natin makikita ang mga kasama natin? Amen? Amen. Oh, ang sabi, hindi pa oras. Hindi yun silang kasama natin. Yung hinahanap natin, yung alam niya, oras na. Dahil kung sasabihin sa inyo, hindi pang panahon, hindi silang kasama mo. Hindi sila ang hinahanap namin. Yung nakakaalam, yung oras din binigay sa kanila. At magtapong-tapo na. Dahil importante, hindi natin sila pinakailaman, huwag sila makialam. Ang hinahanap lang natin, yung tunay nating kasamahan. Amen. Amen? Tama ba o hindi? Tama Tama po. po. Oo. Kasi ang sabi ko, Modesto, kung anong sasabihin siya, hindi pa oras, wala, hindi silang kasama mo. Sabihin mo, maraming salamat, hindi ikaw ang aking kasama, hindi ikaw ang aking hinahanap. Ang hinahanap ko, ang nakaintindi, kailangan namin magkita-kita na. Hindi lahat ang sumasama sa spiritual at sila ay totoo. Iba ang boss nila, iba ang boss natin. Diyos natin sa pag-ibig, kailangan, ang sabi ng Diyos, mag-ipon-ipon kayo para ako ay nasa inyo. Magmahalang kayo para ako sa inyo. Huwag kayo magdamdam ang bawat isa. Pag-ibig ang iralin nyo. Dahil ang pag-ibig ang aking dala. Dahil ako ang Diyos, ang sinabi ni Jesus Christ. Amen. Also, kailangan natin hanapin ang tunay nating kasamahan. Pasensya na lang kung ang tao ang sabi nila, hindi pang panahon, hindi naman kayo ang kailangan namin. Ang kailangan namin, yun, kapara namin, naghahanap na ang panahon. Ang panahon yun, kailangan na ilantad. Tama po. Ha? Tama po. Yun, ang sabi ni Jesus Christ. Sa tingin ninyo, sa tingin ninyo, kailangan na ba? Hindi. Kailangan na po, Ama. Kasi yung mga bawat ugali natin, alisin natin na pagbaba ni Jesus Christ, iba na yung kanya, talaga maglilitis na harap tayo sa kanya lahat. Huwag natin irali ng sarili natin, hindi pang panahon, marami na nalagas, marami na namatay, hanggang wala pa nalantad kahit isa. Tama po. Sa akin, pinalantad sa akin, siya. Dahil ako at siya nagpapaliwanag sa inyo. Dahil siya at ako at hinahanap ang mga katunay natin at Yan, shoutout kasamahan. kay Mark. Kami. At tayo ay iisang lahat.
City bro. At kaya ito, yun, kasi. Yun lang ang aking sasabihin. Maraming salamat dahil sa tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Salamat po. Puso along dito. Sa inyo po na... Sino magsalita doon, Mon? Salamat. Ito, tama naman yung ano sinabi niyo, ma. Kasi dumarating na lahat ng sakuna, lahat ng mga pangyari dito sa mundo, ama. Kailangan ng ano, magtagpo-tagpo. Kasi nangyayari na eh. Kaya sabi nga ng bawat isa, binigyan na nga ng kapangyarihan, kakayahan, pero paano sasagipin ng tao na nandito sa mundo? Kung yung bawat isa na pinili ng Diyos itinakda, ayaw lumantad, ayaw makipag-isa, paano sasagipin? Yeah. Paano natin sasagipin ng lahat ng tao naniniwala sa Diyos kung wala rin tayong pagkakaisa? Sabi nga, paano pipigilin ng lahat ng bagay kung iilan lang yung kumakatawan? Wala na, hindi na kayang gagampanan yung buong katungkulan. Kasi ang laki ng mundo, o kahit sa ating sariling lugar, kung hindi magtatagpo-tagpo ang bawat isa, hindi kayang tapusin ang mission dahil iilan lang ang kumakatawan. Kaya panahon na para magkita-kita talaga, magkakaisa na para maayos din. Tulad ni Bobby, sinabi kahapon, nagkumpisal. Ano sinabi mo? Sinabi niya man na pinakita sa kanya sa langit, may kumausap sa kanya isang matanda na kapag umalis ka kay Amaidin, sabi niya, walang saysayin lahat ng iyong mga gawa. Yun po yung sinabi po niya kahapon. Siya ang nagsabi yun, hindi ako. Kasi galing kami doon kahapon sa kanya. Galing kami doon. Nagpatuto siya. Ador, anak. Opo, nagpatuto si Bro Bobby, ganun po yung sinabi niya po. Na yun po, yung sinabi na kung alis siya, hindi siya magpipirmi dito na ay mawawalang saysay po yung ginagawa niya po. Tanong ko sa kanya, ilang years ka ba nandito? Sabi niya, 8 years na. Yung sa 8 years ko, nakaringid ka sa akin, pinagalitan ba kita? At inapi ba kita? Inaway ba kita? Nagtapuan ba tayo? Wala. Wala pala. Sabi ko sa kanya, tandaan mo, umalis ka, mahal na mahal pa rin kita. Hindi rin pa rin ako magbabago sa'yo. Kahit hindi ka pumunta dito, ay, kung magdamdam ka sa mga kasamahan ko, sa kasamahan natin, basta wag lang ako dahil wala akong kasalanan sa iyo. Yun lang ang sinabi ko sa kanya. Ama, pwede mong basbasan? Basan ko siya. Binasbasan niya. Ano dahil ang sinabi ko noon, ano araw ka pumupunta? Linggo lang. O sige, linggo. O, hindi siya pumunta. Kaya ngayon, sinabi ko na sa kanya, ito, wala tayong kwan. Kung hindi ka pumunta, okay lang. Kasi importante, sinabi ko sa kanya, hindi kita pinagalitan, hindi kita pinalis, hindi kita pinabayaan. Basta importante, kung ayaw mo pumunta, kahit hindi ka na pumunta, isipin mo, ako ay nasa iyo dahil hindi tayo nagdamdam bawat isa. Masaya tayo. Kung sa kasamahan ko lang ang nadamdaman mo, wala akong magawa. Kahit hindi ka na pumunta, basta importante yung isip mo at ikaw at ako. Hindi tayo nagkakatapo. Magkakaisa tayo. Dahil bakit ko ginawa yun? Sinabi ko, bakit? Yung noon sinabi ko, kung pupunta siya lingkod, hindi na siya pumunta. Dinailip ko na lang kahit hindi siya pumunta. Basta magsama rin tayo sa kalooban lang. Tama, Mick? Hindi. Tama, hindi. Kung sabi ko, punta ka. Kung di rin pumunta, di wala rin. Inunahan ko, bahala na siya kung pupunta siya. Salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Basta importante, hindi ako nagdamdam sa kanya. Tama po, ma. May mensahe na sa kanya, ma? Ha? May mensahe naman na sa kanya at sinabi sa kanya? Sinabay niya, mensahe sa kanya. May pinaginipan siya. Opo, ma. Pinakita sa kanya sa langit. Pinakyat siya. Ano sabi niya? Opo, ma. May pinanaginip sa akin, sabi niya, pinakita sa akin ng langit, sabi niya. At may isang matanda doon na nakausap ko. At sinabihan ako na kung aalis ako kay Amaidin, sabi niya, mawawalang saysay lahat ng aking ginagawa. Yung nagkapangyari ni mawawala. Yun po yung sinabi po niya. Yung matanda nagsabi sa kanya. Ngayon, ano masasabi? Yan, binigyan pa siya ng chance. Ha? Pangalawa,
Noon, muntik na siya nakulong. Ginamit siya, pati yung mga gamit niya, bininta lahat. At ginamit siya. Dinala niya dito may sakit. At sinisingil nila ng 40 mil. Yung katapos hindi na pagaling, tapos nagdimanda yung kan. Siya nagaling sa kanya din yun. Dito nagaling. Oh, kung hindi niya dala dito, baka pati siya natulong. Dahil naniningil sila ng mga lalaki. Puso ang lahat yan, sabi ko, dalawang chance na ito dahil matanda na sa langit na yan. Aywan ko. Sa kanya yung galing yun. Maganda yung galing sa kanya. Yun ito naman, iskarawan ko, dumating dito ang mensahe. Hindi ko pinapunta, kusang utos sa taas para magpatutok tungkol sa akin. Para yung mga kasamaan, para gumising na kung talaga ano ba, may kasaysayan bang gawin natin kung hindi. Sabihin ko sa inyo, malaking kasaysayan ito. Dahil tutusin, sabihin ko, at pumunta ako, malalaman kung taga saan ako talaga. Espiritu rin ang magsasabi kung taga saan ako talaga. Also, sabi niyo, ang lahat ng bagay may katapusan ng ganan. Mapalad at nandito sa atin mga gawain. Nakita ninyo, wala kayo narinig sa akin. Kung nagalit, wala. Kung hindi lang mga mensahe, pagdating ng Diyos, sila nagsasalita. Parang mainit ang kanila, yung sabi niya, isipin mo tama naman lahat. Kung tananggap mo o hindi, nasa iyo yan. Basta importante, makikita mo kung tunay ka ng Espiritu at pakinggan mo muna. Dahil isipin mo, tanggapin natin ang kamalian natin. Kung tayo tatanggapin natin yung parang nahiya tayo, hindi tayo tunay na spiritual. Ang spiritual ay pag-ibig. Tanggapin natin ang kamalian natin dahil ang yung kamalian ang tinanggap natin, yan ang kayamanan natin patungo sa Diyos. Ato, may pagtoto ka. Wala. Ang lahat yan, sabi ng Ama, ang lahat yan kailangan labas nyo kung gusto nyo. Kung hindi nyo, tago nyo. Dahil kailangan nyo, minsan, kung hindi na sa live, nagkwento lang natin. Dahil ang lahat yan, mayroon tayo kasaysayan ng bawat isa sa atin. Minsan nahiya tayo. Ama, ako po, may patutuko ako. Yeah. Yung last night po ng asawa ng pinsan ng tatay ko. Yes. Namatay po yung asawa niya. Nung pagdating po namin doon, hapon, yung babae po, nakasandal lang na ganyan. Pag gaganyan siya, tutulungan mo pa siya. Nagsisiiyakan sila doon lang na, bakit ganyan ate? Maayos ka pa nung kausap kita sa video call kahapon. Lilibing na bukas yung asawa mo, sumasabay ka naman. Magpalakas ka, sabi ganon. Yung kasama namin na pumunta doon, Ama, tita ko po sa pinsan po din ng tatay ko. Iglesia po sila. Ngayon, siyempre magkaiba kami ng religion pero Paniwala. may respeto ang bawat isa sa amin. Ngayon, nung nagpipintuhan kami doon, si Atok biglang tumayo, kumuha po ng tubig, Ama. Babasbasan po kita, tita, sabi niya gano'n. Yung pinapausog niya ng kunti, hindi niya maiyanga yung katawan niya, kaya tinulungan siyang parang umusog ng ganyan. Nung pagkabasbas po ni Atok, maya-maya, pumunta po kami sa baba. Pagkakita po namin sa kanya, nagsisidatingan yung mga bisita. Maayos na siya, parang walang nangyari po, Ama. Lumakas siya bigla, parang walang nangyari. Yes. Sabi nung tita kong iglesia po yun, Ama. Siya po ang nagpatotoo doon sa lahat ng dumadating na po, Ama, mga bisita po nila, mga kamag-anak, puro kamag-anak po namin. May iglesia, may katoliko din. Ay si Ini, sabi niya, wala yan, nagpanggulay yan kanina. Ginamot niya to. Singamot labat ng baraan, sabi gano'n. Tapos pag may dumadating po na bisita, Ama, siya po ang bumabati, sumisigaw na siya na, ay, dito kayo ay, hindi manirin na kayo dito ay, parang gano'n. Sinangga po yung agawa, sabi nung iglesia po, Ama, kaya yun po ang patutuo ko, na iglesia na po yung nagpatutuo na. Magaling ka dahil ikaw isa ay ginamit ni Lord. Natatakda ka rin sa pag tumutulong sa mga tao.
Dahil ang lahat yan, huwag tayo mahiya. Pakita natin kung anong nangyari. Kaya patuto tayo dahil ang Diyos ay nasa iyo. Parang Diyos natuwagin, ay marami pa akong pawagawa sa iyo dahil hindi ka nahihiya. Mo, pakidala mga dalawang itipan doon. Kawawa na sila. Dahil ang lahat yan, sabi niya, ang lahat yan, ang katunayan, ang katotohanan, ang katibasan, ilantad nyo lang ang kanyang gawain sa mga kabuti ng gawa. Minsan, kabago ka, minsan nakakaalisin mo yan dahil hindi yan kailangan. Ang kailangan ang tunay ka dahil tunay ang nagbigay na kapangyarihan sa iyo. Yung Yan siya. O, katapos patahan. Meron pa rin siya doon. Ano? O, puro siya ang lahat yan, sabi ng mama. Walang posible kung tayo ay nagkakaisa. Kasi mapalad tayo kung tayo ay hindi natin dapat yung sa Pangasinan isiblot. O, huwag natin idamot. Ipakita natin ay totoo tayo. Tayo ay tunay na totoo. Huwag natin sayangin ang panahon nandito tayo. Dahil lahat tayo pagsamantala lang. Pagsamantala, ibigay natin ang pinagawa sa atin ng Diyos. Huwag ilantad natin ang dapat natin ilantad. Dahil hindi tayo naglantad yun ang Diyos para makita nila ang gawain at tumulong sa iyo ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus Christ, si Jesus at siya ay nagagabay sa atin. Amen. Dahil tayo, katoliko tayo, dito tayo, Jesus. Sa ibang bansa, Jesus Christ, iisa. Dahil lahat dito, Pilipino na tayo, Jesus na tayo. Pagdating sa ibang bansa, Jesus Christ. Pusong lahat yan, mapalad tayo lahat. Kung ano man ang bagay na gawa natin mabuti, si Lord ang nagagabay sa atin lahat. Amen. Huwag tayo matakot, huwag tayo mahiya, dahil ginagabayan tayo, hindi tayo pinagabayan ng Diyos. Tandaan mo, ikaw lang, anak, sabi niyan, nagdadalawang isip, nag-aalanganin, kahit isa sa inyo, kahit ilan kayo, nag-aalanganin. Kung kayo ay maging tapat kayo sa akin, huwag kayo matakot, dahil ako ay nasa inyo. Dahil ako ang nagpapakilos sa iyong kaisipan at iyong mga gawain ng lahat sa kamay, ang basbas ng iyong mga kamay, saka ako na rin ang nagbasbas. Ama, yung pinsan po niya hindi naniniwala sa kanya. Nung linggo po napapunta po kami dito, Ama. Yes, Pagkasakay ko po sa tricycle, may pumara po sa amin, nasa waiting shed. yes. Minsan sabi niya, lalaki po siya, Ama. Minsan salama ya balbalag, sabi ko. Tinakbo na namin sa... Umiiyak yung lalaki, Ama, dinagtaka ako. Tinakbo na namin nung madaling araw yung anak ko insan, sabi niya. Wala pa rin, sabi niya. Tapos nung ginamot mo kanilang umaga, kasi ito Ama, nagluluto po siya. Aburido na ako kasi gusto ko nga pumunta dito sa templo. Anong oras na? Nasa likuran pala siya. Ngayon, ginamot pala niya yung bata doon. Nung gumaling po Ama, yung kapatid nung kondin, yung anak, yung tatay nung ginamot niya nung linggo Ama, Lunes, tinakbo din sa ospital yung pinsan, anak ng pinsan niya hindi naniniwala sa kanya. Kahapon pumunta doon. Kuya, gamutin mo nga si Ridin. Sabi niya, dinala na namin sa Quezon, wala pa rin. Sabi niya. Hindi ka naniniwala sa akin, useless din, sabi niya ako. Hindi ka gagaling kung wala kang paniniwala, sabi niya. Naniniwala na ako sa'yo, kuya, kasi napagaling mo yung anak ng kuya ko, sabi niya. Kaya pinuntahan niya ako kahapon doon, Ama. Yun po Ama. Naya po kasi sa ano magpala. Bayan ko lang makatulog siya. Babaway niyo yung kuya niya yan. Tapos yung espiritu niyan, babaway niyo. Yan. Mamaya habang pagkain, bigyan mo siya ng... Yes. Yan ang mahalaga talaga, yung gift ng God. Tayo ay totoo. Totoo rin ang tunay pagpapagaling natin sa mga tao. So, alagi ko sa siya sabi pag-ibig. Ang pag-ibig ang siya magbawagi mamaya. Dahil ang lahat ang matapang may hangganan. Tandaan ninyo, ang matapang ang gawa ng di maganda, may kabayaran yan. At sisingilin din sa kanila, yung gumamit sa kanila. Tayo ay pag-ibig, tumutulong tayo. Hindi natin iniisip kung anong dapat natin ay pang sarili natin. Hindi, gusto natin ay sila itulungan natin. O ano man ang bagay para makakabuti lang sa kanila. Sa pangalan ni ang dala natin. Walang posible, walang himala.
kung siya ang ating kasama. Dahil ang himala ay nasa iyo na. Walang himala. Ang tunay ng himala nasa iyo na, ang basbas ni Jesus. Amen. Tama, hindi. Tama po. Di ba masaya kung magsama-sama tayo, kung pinag-ipon natin ang mga ugali natin ng maganda, ang kapangyarihan ng Diyos, pinag-isa na niya lahat dahil kayo at ako ay iisa. Walang posible sa imposible. Gawin nyo ang gusto nyo gawin basta sa kabutihan, ako ay nasa inyo. Amen. Yun ang salita ng Diyos. Diba? Kaya, di kayo napahiya. Tandaan ninyo, marami pang darating na ang tunay na ang tagaligtas. Mga anak, tuloy nyo ang mga ugali ninyo, ang pagbabago nyo, tuloy-tuloy nyo na. Dahil malapit na ang panahon magpalit. Para hindi na kayo makakasala, tuloy nyo na ang ugali nyo pagbabago sa lahat. Ang sabi ni Jesus. Amen. Kaya siguro yan ano? Alisin ang tagpuan, magdamdam, isipin mo, para kapatid mo na yan, pamilya mo, anak mo na yan, kailangan matatag, magpuso at isipan. Dahil yung oras yung isipan mo, hindi mo pagdating ni Jesus, doon ka nang iiyak. Dahil yung pagtingin niya sa iyong mga bawat, lahat, kilos sa iyong katawan, makikita niya kung may mali o wala. Kung naalis mo ba o hindi. Doon ka nang iyak. No question, walang tanong-tanong, lilitisin ka na kagad. Hindi kayo lilitisin isa-isa. Makikita lang ang lahat. Parang mabubura yan. Parang alikabok na yan. Titignan lang ang lahat ng malinis. Haharap tayo sa kanya. Sa tingin niya na lang. Walang usap-usap yan. Titignan lang. Dahil ang dumi mamamantya sa iyong katawan. Puso kailangan natin habang hindi tayo nakuha sa mga sakuna, sa lindol, baka pagdating ni Jesus, doon tayo ay mapapahamak at hindi mapapahamak. Maraming namamatay, maraming nagugutom, hindi para galing sa atin, sa ibang bansa, hindi dumating sa atin bilang araw pagdating ng orasyon. Mapalad tayo, walang nangyayari sa atin. Alisin na yung ugali na hindi maganda. Dahil oras dumating yun din ang ugali, siya magpapahamak din sa inyo. Siya rin ang mag-uusig din sa inyo sa ugali ninyo na hindi maganda. Tulad si Mon, halimbawa mo na, Kuama. siya hindi kasama ko. Katawan siyang kalooban niya, naisip niyan, parang gagamitin lang ako. Halimbawa, pagdating ni Jesus, walang dalawang salita. Paglilinis ng Diyos, alisin ang katawan ng Espiritu niya, ilagay, dapat ilagay. Kung walang question, dahil makikita, ugis, nakaguwit na sa inyong mga katawan ang inyong mga kasalanan. Sa mata ng Diyos, makikita ng lahat pagbalik ni Jesus, paglilitis na. Wala nang tanong, wala nang yes or no lang yan kung saan kayo pupunta. Hindi na yung marami kang tanong, isa lang ang sagot, yes or no. Paligoy-ligoy ka, sasabihin mo sa bandang huli, kung makapasa ka ba hindi, yun lang, yes or no lang ang batas ng Diyos. Mayroon mga batas sa tao, kasi ganito, nangyari, ganito. Sa baninding niya yun, parusahan ka ba hindi, doon lang ang Diyos, parusahan ka na hindi, huwag ka na magpaligoy-ligoy, alam ko na ang iyong nagawa. Alam ko na ang iyong kasalanan, hindi ka na dapat magsalita. Mayroon ka na paglalagyan dahil ang ginawa mo, umabuso ka na sa kapwa mo, umabuso ka na sa sarili pinahiram ko sa iyo. Doon tayo ay lilitisin ng Diyos. Kung haharap tayo ng Diyos, anong kailangan? Ano ba nagawa mo? Mabuti ba nagawa mo o hindi?
Yan, isang tanong, isang sagot. Oh. Kung sumagot ka, mabuti po. Sigurado ko, maraming dumi sa iyong katawan. Nagsisinungaling ka. Dahil ang Diyos lang ang nakakalam kung totoo ka ba o hindi. Por eso, ang Diyos, ang siyang tunay, harap tayo, wala tayong magawa. Dahil ang katawan niyan, katawan pinahirap sa atin ng Diyos. Wala tayong karapatan sumagot. Kung hintay lang natin kung ano, saan tayo itatapon niya, saan tayo ilalagay niya, dahil wala tayong magawa. Dahil ang katawan niya, kanya yan, kaya niya bawiin yan kahit anong oras. Basta binawi niya yan, no question yun. Dahil ang katawan niyan, dinungis mo. Damit, pinahiram ko sa iyo. No question yan. Huwag ka nang magsabi, magligoy-ligoy. Kahit magsabi ka, katawan yan, akin yan, kailangan ko na ibawi. Hindi mo na kaya gamitin yan. Pag oras ng kinuha ng katawan niya yan, espiritu ka, wala ka nang mahawakan kahit ano. Ang dala-dala mo sa ugali, doon ka na magsisisi. Dahil sabi ng Ama, tapos na at binigay ko sa iyo katungkulan dito sa lupa. Walang may-ari ang katawan natin. Ang Diyos lang, si Jesus Christ lang ang may-ari yan. Siya ang nagtubos sa lahat. Bakit tayo hindi? Sabi ng Ama, bakit kayo hindi kayo nagkakaisa? Binigay ko kayo ng, tinubos ko na ang buhay ninyo, tinubos ko na ang lahat, at pinagbigyan ko na kayo lahat. Bakit hanggang ngayon, hindi pa kayo nagbago? Ano bang kailangan at dapat gawin sa inyo? Dahil ang gusto ko masaya kayo, ano ba ang nangyayari sa inyo? Ang sagot ninyo, ano yun? Kaya yung sagutin. Mon, makaya mo sagutin. Hindi po. Alam mo yung sinabi ko? Baka nakalimutan nyo. Di ba maganda sinabi ng Ama? Binigay ko ng lahat. Lahat. Tinubos ko ng buhay ninyo. At pinasaya ko kayo. At pinaligaya ko kayo sa mundo. Bakit hanggang ngayon hindi kayo nagkakasunod? Anong dahilan? Bakit hanggang ngayon nag-away-away kayo? Hindi kayo mahawak ng katahimikan, kapayapaan. Dahil ang gusto ko ay pag-ibig. Wala na, makasarili. Oh, alam mo yung sabihin ng makasarili, yung espiritu, kung binawi ang katawan mo, wala ka nang makasarili. Hindi ka na makakilos. Dahil ang sarili yan, sabi mo, yung ginamit mo at pinahirapan mo, yung pinahirap, binigay sa iyo, pinahirap sa iyo ng Diyos, ang katawan niyan. Dahil wala tayo bagay nandito sa lupa. Sa Kanya lahat yan. Halimbawa, nandito tayo, may katawan tayo. Pwede pa tayo magyabang, maglastog, mangusya, maglait. Kung binawi ang katawan niyan, sige nga. Baka luluha ka na. Diyos ko, patawarin mo ako, hindi ko alam ang aking ginagawa. Dahil inabuso ko ang aking binigay mo kapangyarihan at binigyan niyo buhay dito sa lupa, may katawan. Dahil tayo rin ang magsisisi sa sarili natin. Dahil mapalag tayo, binigyan pa tayo chance dito para tayo ay magsaya at magsama-sama. Kung tutuusin, pagdating ng walang katawan niya, wala na rin kayo kapamilya. Wala kayong pamilya. Ang tunay ang pamilya ninyo. Yung nagbaba sa iyo dito at nagbigay ng katawan pagsamantala. Ang pamilya natin dito sa lupa, pagsamantala lang dahil lahat tayo patutungo sa Kanya. Dito tayo pagbabago ang gusto ng Diyos. Dito sa mundo, paano natin at babalik tayo patungo sa Kanya kung ugali natin ay hindi magbago. Iniiral natin ang kayabangan natin, ang kasiblutan natin. Maraming bagay gusto ng Diyos para sa atin. Ang siblot pagmamahal. Maraming klaseng siblot. Maniwala kayo, hindi? Wala. Oh. Excuse me, mag-inom muna ako. Kasi hindi sibutan ng tubig. Sa tingin natin ito, ang paliwanag ng Diyos.
Hindi to nagagalit. Binibigyan tayo ng knowledge ng Diyos. Binigyan tayo ng talino ng Diyos para tayo marami natin tama pala, ganito pala ang gusto ng Diyos para tayo ay magbago. Tama po. Ha? Hindi Amen. nagagalit ng Diyos. Ang gusto ng Diyos kung paano tayo magkakaisang lahat. Tama, hindi. Tama. Hindi. Dahil gusto niya yung bawat malakas ang kanyang salita para marinig ninyo, para gigising ang mga bagay hindi nyo narinig at maisip nyo kung hindi nyo naisip. Ikaw ang mamumulot ng aral ng salita ng Diyos. Oh, di ba? Masaya ba? Hindi. Siya po. Hindi ba? Habang nandito tayo sa mga anak, gawin nyo lang dapat ng mabuti nyo gawin. Tandaan ninyo. Kaya din buhayin at kaya din iakyat ang iyong katawan. Huwag kayo yung ugali na hindi maganda, maiiwan kayo. Kawawa ka, wala ka man, di ka pwede magsalita. Bawat isip ninyo, bawat kilos ng inyong mga nandyan nakatatak ang luwis, makikita ng Diyos. Pulisong lahat yan, walang posible sa Diyos, walang itatago sa Diyos, basta Diyos lang ang pag-usapan, ang siya ang tunay nating kaligtasan. Amen. Pangalan ni Jesus Christ. Malo, meron ka pa sasabihin. Wala ka na sasabihin. Maraming salamat, Ama, itong mga basbas ninyo sa amin at paniwanan niyo. Ang lahat man ng mga tinulong niyo sa amin, maraming salamat ako. Maraming bagay natuto kami. Ang lahat, ang iyong mga aral binaba. Diyos ni Jesus, Diyos ni, alam niyo sino? Yahweh. Sabi niya. Ipasok natin si Jesus Christ. Iisa yun para, Amerikano mo tayo, Pilipino natin, isang pangalan para magkaintindihan na. Amen. Mabuhay tayo. Okay. Okay na, naway tayo po yung natutunan sa mga napag-usapan na. Mensahe niya para sa pagbabago. Siya na po ang aral yun. Para sa lahat kayo. Maraming salamat sa lahat ng mga nariyan. Sister, shout out kay Sister Marge. Sinat kay Sister Glenda Fernandez. Yan at sa lahat ng nariyan. Kung tumawag na yun sa Salamat Santa Cruz and God pa, bless. pupunta dito. Then tayo po ay Opo, yun. mag-end live na. Yan ang Shout out kung po. saan yung lugar natin. Yan ang President Barangay Freddy Lumbang. Muli. Tawag na lang Ingat po ako, tayo nandun palagi. daw sa Dagupan ngayon. Okay.